if you had your way about putting in a tax reform package to the people, paano nyo isi-sequence yun? Pinag-usapan natin yung lowering ng income tax, talagang imperative. Oh, At least that's here in the nagkakaisa. first Kaya nga, package. nagkakaisa doon. Okay. So, nandyan yan. Oo. Tapos, ang posisyon namin ay paano na yung tax administration reforms, no? Yung sa pangungulekta. Sa kanila mismo nanggaling na in the previous administration, meron silang natukoy na 700 billion na hindi nakokolekta ang gobyerno. 700 billion. 700 billion. Pero, Is that right? pero sa ilalim daw nung because of the tax administration reforms under the previous administration, nakolekta daw 350 billion. Yes. Walang bagong buwis na ipinataw, nag-ayos ng pangungulekta, out of the 700, kalahati ay nakolekta. Kaya pala gawin yun eh. Bakit hindi ituloy? What about the other 350? Well, ganito po yan. Totoo po na maraming magagawa yung better tax administration. At yan talaga ang focus ng previous administration. Kasi yung kanilang tax measures galing lamang sa sin tax, sa policy side. At lahat po ng balanse galing po sa tax administration. Yes, because President Aquino said, no taxes during my watch. Correct. Pero ang totoo po, ang problema rin ng ating weak revenue collection ay nasa batas. At tatlo po ang problema na inaayos po natin ngayon. Yan. Ang una po, non-indexation. Tulad po ng petroleum excise, 20 taon na po na hindi natin ginagalaw ang gasoline excise na dating 1997 ay 4 peso and 35 cents per liter. 20 years later, parehong halaga. Yung diesel na dating 1 peso and 63 cents naging zero. More or less, every year, ang nawawala po sa atin, 145 billion. Nagawa niyo ba yun sa first package? Okay, sa first package, Yes. instead of immediate 6 pesos po, ginawa po nating staggered. So, 3 peso, then 2 peso, then 1. At gusto po natin may indexation, pero ang naipasa po ng Camera Walang ay walang indexation? indexation. Okay. Well, I voted no. Sunod po ako, ma'am. Alright. Pangalawang Okay. problema sa tax system, marami po tayong pinasok na exemptions at fiscal incentives over time. Halimbawa po sa ating VAT system, meron po tayong VAT rate na 12%, pero 143 lines of exemptions ang nasa Tingnan mo na, batas. sandali lang, Carl. You are saying that these are measures of tax administration that can only be corrected by changing the law. The policy, Ganun ba yes. yun? Tama po. Ilan exemptions ang inalis? Mga 80 exemptions po ang tinanggal. Maliban po sa dalawa, cooperatives at senior citizens and people with disability. Ano ang problema ron? Well, malakas po yung Lobby ng cooperatives. Ng cooperative. Okay. So kung yung automotive excise tax binaba kasi yan because of the lobby because naglobby of ang the sa luxury Kongreso. car importers. Hindi sila naglabi sa Kongreso, sa DOF. DOF ang nagbigay nun. Luxury Hindi vehicles. po. Hindi Another objective of this tax reform is to increase the revenue to government. All right? And it can be done by administration and by law. Ayan. So we are all agreed that we need tax reform. No question. So ang tanong Otherwise, dito, we cannot saan grow. kukunin yan? Sinong bubuwisan? Oo. Ngayon, sa tax reform package na ito, yung number 1 nila, ang sagot, yung mahihirap. No? Kasi ang mga, ang papatawan nila ng bagong buwis, yun na nga, LPG, diesel, kerosene, petroleum, yung VAT, no? So, goods and services. Of course, lahat ng mga consumer magbabayad yan. Pero ang pinakamabigat na tatamaan dyan, yung mga mahihirap. Sino ang pipigain? Sino magbabayad? You know, that has been my question. Okay. Carl. Nagkapaloob sa tax reform bill na hindi na kailangan magbayad ng buwis ng lahat ng kumikita ng hindi hihigit sa 250,000 pesos per year. Malaki ang pakinabang ng pamilya ni Lawrence dito. Kasama sila sa 3.6 milyong pamilya na bumubuo sa middle class, kung saan ang kita ng mga miyembro ng tatrabaho ay nasa pagitan ng mahigit 31,000 hanggang mahigit 78,000 pesos kada buwan. Kung maipapasa ang tax reform bill mula sa 21,600 pesos na kaltas na buwis sa loob ng isang taon, bababa ito sa 5,200 pesos para kay Lawrence.
Madadagdagan ng mahigit 1,300 piso ang take-home pay niya kada buwan. Kasi 1,000 ngayon, malaking bagay na eh. Malaking tulong na din siya, dagdag din ng allowance para sa pang-araw-araw mo. Kasi 1,000 na yun, pwede mo na ilagay sa gas, pwede minsan pang grocery lang. Malaki raw ang pakinabang ng middle class sa tax reform bill. Pero ang mga kasama sa bottom 50% ng populasyon, mararamdaman ang pagbabago sa presyo ng mga bilihin. So ganito ang situation, mga kapuso. 50% of the people lose income, and that's the poorest 50%. And 50% of the people, the highest income, gain income, and the top 0.1% lose income. That's how it comes. Yung una po, yung aming presentation sa tax reform ay package. Kasi madaling pumili po ng isang provision lang or isang tax lang at hindi nakita na yung buong purpose ng tax reform. So yun yung una. Pangalawa po, ang dahilan po ng tax reform natin ay redistribution. Hindi po nagtatapos ang tax reform sa pagkolekta po ng buwis. Ang mas malaga po sa tax reform, saan po gagamitin at sino makikinabang. It would be, I think, narrow just to stop sa collection. But it would be important to look at the bigger picture. Sino po makikinabang sa cash transfer. Ang buong bansa. Opo. Pero sino But po you are yung... saying that the tax reform is pro-poor. Kasi ang tax reform nasa bill is not only the revenue side but also the earmarking and who will receive the benefits. So you're going to transfer. In our design, from the very start, a very intrinsic and original part of the tax reform. It's How not an long afterthought. will the transfers 1 be? year. I will Alright. explain why. It is Yes, 1 year please. and not forever. Yes, You know, because that is what kills me. our belief, Professor, yung tao ay hindi nagiging prosperous or matagumpay dahil sa subsidies or exemptions or cash transfer. Sila ay nagiging matagumpay dahil productive po sila, dahil malusog sila, dahil educated po sila, may kalsada. Pero kung hihintayin po natin dumating yung kalsada, yung MRT, yung barangay health center, yung free education, ibabudget po natin, tapos iproprocure, tapos ibibuild yung facility. By that time, baka 1 year na po. Ano po ang pwede natin gawin pansamantala na mabilis para makinabang na po, para hindi na natin hihintayin. Your assumption after is 1 that year it will po, take 1 year Yes. for everything to fix itself up. Yes. And that is the assumption I question. Oo. Well, if I'm 1 wrong, year? if I'm wrong, then we could extend. No, in no. the House No, no. naman, 4 years ang Yeah. ginawa nila. 4 years. Yeah. Tell me why it is only a year. Do you know, Congressman Tino? Well, Why- kung paniniwalaan natin si Yusek Carl, kasi pagkatapos na ng 1 taon, ay uunlad na ang buhay ng ordinaryong mamamayan, lalo ng mahirap. Kaya hindi na raw nila mararamdaman yung taas ng presyo na dudulot ng mga You bagong actually buwis believe na that, ito. Carl? No? You know, Maring Winnie, actually, ako nga ang position ko, and I know probably magkaiba tayo ng position dito. Kahit pa habang panahon niyang transfer na yan, may problema tayo dyan kasi matagal na pong, since the 1990s, ang pangako na po ng mga administrasyon na kapag mag-invest tayo sa infrastructure, sa social services, darating ang foreign investors, magkakatrabaho ang lahat, uunlad ang buhay natin. We've been hearing that since the 1990s. Ano ang aktual na nangyari? No, ang aktual na nangyari, kahit pa sa record economic growth sa ilalim ng, just in the past few years, ano nangyari? Lalong yumaman ang Mayayaman. Pipigayin ng mahirap para pondohan yung mga infrastructure project. Tapos yung bahagi na piniga sa kanila, sinasabi sa mahirap, huwag kayong mag-alala, may safety net kayo, bibigyan kayo ng cash transfer. Hindi po sapat yung safety net, hindi makakaangat, hindi makakalutas ng kahirapan. safety nets, temporary lang po. Bakit 1 taon lang natin ginagawa, Ma'am Winnie? Other countries, ganyan din po. It's a good practice to keep the safety nets as a safety net. The real solution po ay dapat yung equality of opportunities maging overreaching. Kung hindi po malusog
at edukado ang isang Pilipino, paano po siya makakakuha ng magandang trabaho? Solusyon, trabaho. Pero kung hindi sila malusog at makapagtapos ng high school or K-12, paano naman po ang kanilang kinabukasan? Yan po ang dahilan kung bakit natin ginagawang tax So, reform. ang In fact, sinasabi ma'am, nyo, long term, immediate and long term. Ano Immediate yung for the immediate? safety nets. And 1 year. 1 year. And in the after 1 year is the social services and the infrastructure that this government wishes to provide.